Hello guys! Ano ba yan? Umpisa pa lang natawa na ako. Paano ba naman kasi parang narinig ko yung boses ni Rupa May Quinto. So ayan, seryoso na tayo. Namiss niyo ba ang biyaheng New Zealand natin? Tara, simulan na natin. Nga pala, hindi tayo ngayon sa New Zealand magbablog kasi ipinatawag tayo sa Pilipinas at mayroon tayong natanggap na imbitasyon upang maging isang hurado tayo sa isang okasyon doon kung saan ay gaganapin ang festival ng Coco Piña, probinsya ng Aurora, bayan ng San Luis. Ako pala'y nahigop ng mainit na noodles kasi naman muntik ko nang mailabas lahat ng aking kinain kanina kaya kailangan ko ito ulit ibalik sa aking tiyan. Grabe pala ang biyahe dito, papuntang Aurora. Paikot-ikot, paliko-liko, tas iikot ulit. Kaya hayan, kitang-kita nyo na may itsura ko, ako'y hinang-hina na parang hindi na mapapakinabangan. At heto nga, nakababa na tayo ng roller coaster para puntahan ang aking tutuluyan. Pero laking gulat ko, dito pala kami tutuloy sa Baylor. Harap lang siya ng dagat. At alam nyo ba guys, bumungad sa amin dito ang isang napakagandang dinner, hapunan na hindi ko inaasahan. Heto, tara, umupo na tayo. Grabe guys, sinigang pa lang, panalong-panalo na. Ibang-iba talaga ang pagkain dito sa Pilipinas. At heto talaga ang isa sa pinaka the best. Ang pako na mayroong itlog na maalat sa ibabaw. Pagkakaalam ko, ito yung isang special delicacy nila at talagang binabalik-balikan ng mga turista. Hayan, na-impacho na yata. Grabe naman kasi napakasarap ng mga pagkain nila. Hindi ko na nga pala na-videohan habang kami kumakain. Talaga namang galit-galit kami kanina. Kung napansin nyo, gumanon ako. Talaga namang parang ang sarap pumunta sa may tabing pangpang at mag-inom ng beer. Ano ba yan? Natawa na naman ako. Mukha kasi akong timang sa boses ko. Kasi naman, gaya-gaya ako. So eto, naglalakad na tayo papuntang kwarto. Nadaanan ko nga pala yung mga surfboard dito. Ang lalaki pala nila. Sana maranasan ko to bukas. So ayan, malapit lang pala yung kwarto dito. Inabot din pala ng 4 na oras ang biyahe natin. Kaya naman sa mga oras na ito ay damang-dama ko ang pagod. Tara, samahan niyo ako sa loob ng kwarto. At itutur ko kayo dito sa loob. Napakalinis at napakabango rin ng loob. Heto makikita nyo, mayroong TV, aircon at isang lamesa. Malaki nga pala yung kwarto, kasya ang isang buong pamilya. At kung mapapansin nyo, may 2 kama. Doon sa isa ay kasya ang 2, sa isa naman ay isa. Maraming salamat pala sa nag-imbita sa atin dito. Hindi ko inaasahan na ganito pala kaganda at kaenggrande ang pag-welcome sa akin dito. 2 ang kama. Kaya dito ako matutulog ngayong gabi. At bukas, dito naman sa kabila. Charot lang. Tuwang-tuwa ako sa mga kasalukuyan na ito. At tila ako'y may napansin at pumukaw ng aking atensyon. May isang Biblia sa ibabaw ng isang maliit na lamesa. At ako talaga'y namangha. Unang-una sa may-ari ng hotel na ito. Kadalasan kasi ang makikita natin sa ibabaw ng lamesa ay mga lampara na may iba't ibang disenyo. Pero siya ay natatangi dahil Biblia ang naging sentro ng kwartong ito. Ito ay pagpapatunay at pag-alala sa lahat ng mga turistang nagche-check-in dito na naway maging ligtas, maayos at mapayapa ang buong araw ng kanilang pag-stay dito. Hayan, puntahan naman natin ang ating CR at silipin kung ano ang meron dito. Normal lang naman, may kubeta. Pasensya na, natawa na naman ako. Nagulat kasi ako sa towel na nandoon sa ibabaw ng kubeta hanggang sa aking napansin, punasan pala ito ng paa. Hayan, nailibot ko na kayo sa aking tutuluyan. Tunay nga namang napakalinis at napakabango dito. Hanggang sa aking napansin ang 3 towel na ito. Ano ba yan? 3 towel na naman ang maiuwi ko. Hoy, joke lang yun. Hayan, umaga na. Alam, pasensya na guys.
natawa ko. Sila naman kasi pinagtatawanan ako habang nagbo-voice over. Ayan nga pala, kagabi pala plinano ko na gumising ng alas 5 ng madaling araw. Para nga naman masilayan ko yung pagbuka ng... Paano yun? Sunrise. Ang ibig kong sabihin ay pagsikat ng araw. Pasensya na, hindi ko na ine-edit ha. Gusto ko kasi tuloy-tuloy na. Nakakatamad mag-edit-edit. So ayan, nandito lang ako, nakatayo. Inaantay nga pala yung almusal na in-order namin. Gustong gusto kong bumaba kanina dyan. Pero hindi ko O diba, hindi ko napansin. Ibang video na pala to. Ito pala yung sa labas na pinuntahan namin. Kung saan maraming nagbebenta ng bulig. Bulig yan na ginawang ashtray. What? Kaya ayan, tuwang-tuwa kami dyan. Heto, umuwi na rin ako agad para mananghalian. Alam nyo ba, ang sasarap ng pagkain dito. At sa totoo lang, hiyang-hiya pa ako mag-order. Kasi naman, ang mamahal ng pagkain. Isang order mo halos papatak ng 500. Pero dahil gutom ako, kailangan mabuhay, kaya alisin ko muna yung hiya. Nga pala, gusto kong kunin ang pagkakataon na ito para makapagpasalamat doon pala sa nag-imbita sa atin dito, sa Baler Aurora. Pero ang totoong event po pala ay sa San Luis. Dito lang po kami i-check-in sa Baler, harap lang ng dagat. Maraming salamat po sa pagtanggap at pag-welcome sa akin. Hindi ko po makakalimutan ito. Mabuhay po kayo at pagpalain pa ng lubos. Salamat po sa pagkain na ito. At tiyak, hindi lamang mga dagat at likas na yaman ang babalikan mo rito. Gayon din ang mga mabubuting tao na naninirahan dito. Hayan, tapos na akong maligo. Ginamit ko nga pala yung palibreng sabon nila dito. At hindi ko napansin, may shampoo palang kasama yon. Pero dahil resourceful ako, yung sabon na din ang isinabon ko sa ulo ko. Nakatutuwa nga. Kasi naalala ko nung bata ako, sinasabon ko sa ulo ko yung sabon bareta. Natutunan ko pa yon sa nanay ko. Nakapagbihis na nga pala ako. Kaya eto, konting ayos-ayos. Naglagay nga pala ako ng chinchanchu sa mukha ko para kahit papano matakpan yung baku-bako na hindi gaanong trinabaho ng magagaling nating kontraktor. Hintayin nyo lang talaga akong makatapak dyan sa Senado. Dahil alam nyo ba, ipasisimento ko isa-isa yang mga pagmumukha ninyo para dumoble yung tigas. Hayan, at nakagayak na nga pala ako. Kahit wala namang nagbago. Buti na lang talaga makapalang mukha ko. Kaya feeling ko talaga sa mga oras na ito, ang pogi-pogi ko. Nasa 15 minutes din pala ang biyahe papunta sa bayan ng San Luis. Hayan, andito na ako. Kitang-kita nyo naman, mukhang may nakapasok lang na tambay. Buti na lang pinapasok tayo. Pagtingin kasi nila sa akin, akala nila si James Reid. Kaya ayon, pinatuloy nila ako. Dali-dali ko nga palang hinanap si Sir Ron. Siya nga pala ang nag-invite sa akin dito. Heto, kung mapapansin nyo may dala akong pasalubong. Makapagpasalamat man lang tayo. At dahil na-acknowledge nila ang boy bahong ito. Sobrang daming tao dito. Tapos toink, itong mukha lang yung makikita nyo. Diba nakakalungkot? Pero grabe, kamukha ko dito si Donnie Pangilinan. Donnie Pangilinan? O Donnie Pangulun? Hayan, nagsimula na nga ang programa. Sila nga pala ay nagbigay ng intermission number kung saan lahat ng mga kalahok dito ay sasayaw.
Gilas San Luis ang title ng programang ito. Ito nga pala ay nahahati sa 3 kategorya. Ang mga singer, ballroom dancer, at ang mga hip-hop dancer. Kitang-kita naman natin ang kanilang mga galing, ganda ng boses, at kakaibang abilidad. Talaga nga namang nakatutuwang pangyayari. Dati, isa lamang tayo sa mga sumasayaw sa entabladong ito. Pero ngayon, makikita nyo, isa na tayo sa mga huhusga sa mga batang ito. Napakahuhusay ng kanilang mga talento, di ba? At sa pagkakataong ito, tayo ay pinaakyat ng entablado upang tanggapin ang sertipiko ng pagkilala. Katangi-tangi at napakaganda ng platapormang kagaya nito. Dahil dito, na ilalabas ng kabataan ang kanilang mga natatagong talento at abilidad. Nawa ay maipagpatuloy pa ang mga ganitong programa upang hindi lamang dito sa ating bansa, bayan o probinsya makita ang kanilang mga abilidad, maipagmalaki din sa buong mundo. Tapos na po, maraming salamat po. Bayan ng San Luis sa Aurora. Sobra. Napaka-talented ng mga tao dito. Salamat po, Mayor, lahat ng staff ng GU, lahat po na kumuha, lahat ng bumubuo, nitong programa po na ito. Maraming salamat. God bless.